guys, good morning. Sundo muna tayo kay Calby dahil tapos na siyang mag-aral ngayon. And alam nyo na yung galawan natin. Pagkatapos kong maging nanay, ako'y magiging tatay. Ako'y maghahanap buhay. Ayan. Naano ako guys, ang aga ko nagising ngayon, pero habang ako'y number 2, kasi syempre kapag kaumaga, yan yung ginagawa natin, yung ating mga hocus-pocus sa buhay, no? Actually, I also use that time as alone time. Yun na lang yung alone time natin, no? Mga parents, lalong-lalo na mga single parent, ang alone time natin, kubeta, toilet. So, alone time ko, dala ko talaga yung cellphone ko habang tulog pa yung mga bata. At nag-spend ako ng mga kalahating oras, nagbabasa ako ng mga comment. Hindi ko ini-expect na ganito kadami yung mag-share ng kanilang insight at saka advice tungkol sa aking dilema. Dilema, pasosyal pa sa problema. Over 400 na yata yung comments, no, na pinadala sa akin galing sa inyo. Iba't ibang klaseng comment. Pero somehow nakita ko doon na majority ay nag-share ng aking sentimiento. Ayan. At merong mga ibang comment doon na talagang hindi ko na-realize. Mabuti na lang nag-open up ako sa inyo guys, kasi madami kayong sinabi na hindi ko na-realize. Madami kayong sinabi na hindi ko naisip, pero naisip nyo. O, diba? Naisip ninyo yun, and na-appreciate ko. Ang ganda talaga pag merong brainstorming. Kasi pag may brainstorming, maraming brain cells yung gumagana. So, marami akong nabasa na, ay, oo nga pala, no, ba't hindi ko naisip yun? Ang bait pa rin talaga ng utak at puso ko, kasi hindi ko pa talaga naiisip yung mga ganong klaseng mga realization. Pero katulad nga na sinabi ko, dahil sa inyo, ay talagang na-realize ko. So, natuwa ako guys. I feel like it was a very productive conversation, and natuwa ako kasi madami sa inyo yung talagang tinry nyo na tumayo sa mga sapatos ko. Tumayo, marami sa inyo yung talagang pati yung mga baguhan pa lang na kakapakinig pa lang ng kwento natin, meron din silang advice. Pero yung talagang mga sobrang daming, ang haba ng advice, yung talagang nakasuporta sa akin ng pakatagal-tagal na, no? Simula nung pinadede ko si Chico sa sa truck. So merong iba na medyo naging emosyonal, may galit, may gigil, sabi, "Madam, idaan na natin sa kaso-kaso yan." May iba naman, "Madam, diretso ka na sa kumpanya nila." Anong kumpanya ba yan? 'Di ba Amerikano yung employer niyan? Yung mga Amerikano, napaka sa kanila, importante sa kanila yung mga family support, ganun. Ayaw nila ng mga employee na walang pakialam sa pamilya. I-email mo na diretso yung HR, may pa ganun. So, wag tayong magpadalos-dalos. Naririnig ko kayo, and actually, pumasok din naman yan sa kokote ko. Pero, like I said, wag tayong padalos-dalos kasi unang-una, parang hindi ako makakalabas dito Wait lang. Kasi unang-una ay iba yung kontinente na involved dito. Hindi naman Asia. Minsan iniisip natin, no, na may mga laws and mga law tayo dito sa Pilipinas na kind of unfair. How much more dun sa kontinente nila. So wag tayo magpadalos-dalos kasi baka mamaya ay instead na makatulong ay mapasama pa yung aming sitwasyon ng mga anak ko. So, katulad ng sinabi ko sa inyo, napakalaking bagay lahat ng mga advices ninyo, no, at sinabi ninyo. Wait lang guys lang tayo. Nandito ako sa labas ng kanyang paaralan. Makabili nga din ng watermelon. Gusto kaya ng mga bata yung watermelon. Tara.
Ba muna tayo. Bibili tayong watermelon muna. And then, mag-uusap tayo ulit saglit. Kasi meron akong, sa lahat ng kwento ng buhay ko na to, meron akong somehow, gusto ko siyang pagsisihan, pero hindi ko siya magawang pagsisihan. Nalilito ako. Kasi gusto ko ring marinig yung mga advices ng mga other na Pilipina na nakapag-asawa or nagkaroon ng relasyon, no, sa mga Afrikano. Kasi ayoko naman na magsabi ng masama tungkol sa kanila kasi hindi naman natin pwede sabihin in general. 2026 na, sana naman knowledgeable tayo, no? Kaya kahit na meron tayong konting galit, konting gigil, konting pagsisisi, ayoko naman na maging unfair tayo sa ibang mga Afrikano o may dugong Afrikano na maayos naman ng mga tao, no? So yung akin lang, gusto ko rin marinig paano yung iba nating mga kapwa Pilipino, Pilipina na may experience din sa ganitong klaseng pag-aasawa katulad ng sa akin. Mamaya pag-usapan natin. Sa ngayon, nakita ko yung pakwan masyadong mapula. Puntahan natin, bibili tayo ng konti kasi meron akong pera dito. Meron akong 600 pesos. Dala-dala ko tong pera kasi si Chico nagsabi sa akin na yung tsinelas niya laging napuputol. May tsinelas naman siyang isa pero siguro nasasaktan yung paa niya. Kaya ngayong umaga, bago siya nagtanggal ng muta, talagang sinabi niya sa akin, Mama, kailangan ko ng tsinelas. So dala-dala ko tong pera kasi maghahanap ako ng tindahan ng tsinelas dito para sa anak ko. Eh wala naman ako nadaanan. So sundin muna natin si Calby. Kaya anak ko, tara. Off ko muna tong kotse. Dahil meron nagbebenta ng watermelon. Si Chico yung mahilig sa watermelon, guys. Kaya bibili tayo. Sa lahat ng mga anak ko, yung pinakamahilig sa prutas si Chico. Sumunod na lang si Mayumi. Si Calby tsaka si Kahil, minsan pinipilit ko pa. Pero meron kasi sila mga paboritong prutas kanya-kanya. So bibili tayong watermelon. Ayan si Kuya, oh. Saan to galing, Kuya, na watermelon? Wala pa, ma'am. Ha? Wala. Surala, baw. Narilinti. Angit ni karon kay kadamo pa, ho? Hay. Ang tatay ko, abi taga Surala. Oo, Parenyo. Ay, pareho. Oo, ti Parenyo, di ba taga Surala? Oo. Surala kag Iloilo. Te, tamis man. Seedless. Pila kilo? Te, pabakla ko da, 3 kabilog ng pula-pula, gid, ha? Bili tayo dito, guys, ng watermelon. Galing pa daw silang Surala, South Cotabato. Magmarang kaya tayo. Yung marang mo, Kuya, ay, hindi pa hinog. Oh, hindi pa luto. Ano man yan? Sige. 247 pesos. Pupunuin ko ng prutas yung mga anak ko, guys, kasi napakainit ng panahon. Instead na maghanap sila ng ano-ano dyan, gagawin natin tong watermelon, calamansi, fruit shake. Oh, saan ka dyan? Tama ba, Kuya? Pwede ka naman, sir? Fruit shake. Oh, pwede. Alam, ilang araw na kayo nagbenta ng watermelon dito? Madami talagang harvest ngayon, Kuya. Season ba? Hindi pa, tama lang. Ayun, ganito, pag slices na ganito, magkano? 10 pesos. Guys, mura dito sa amin sa Jensen. Lumipat na kayo dito. Ihatid mo naman ako langga sa kotse ko. Be gentleman ba? Yung orange. Salamat, Kuya, ha? Wala na. Ay, basi kilala nila wala naman nabi si Papa mo. Dugay na. Wala na kami kapuli. Bye-bye. Tong orange gang sa likod. Bili lang tayo ng Ang pinabitbit ko kay Kuya, guys. Minsan sinusubok ko talaga. Sinusubok ko talaga yung mga nagbebenta pag hindi sila busy, no? Tingnan natin yung pagiging matulungin ng Pilipino. Pero talaga matulungin yung mga Pilipino. Napaka-gentleman. Mga nagbebenta ng mga prutas. Pauwi na si Calby. Nakabili na rin ako ng tsinelas para kay Chico. 180,000 pesos. 180 pesos na tsinelas. Anong tsinelas, Calby? Tsinelas is? Napili na akong water bottle. Agoy, di ba sabi ko sa'yo, huwag kalimutan ang water bottle mo. Agoy. Balik na lang tayo.
Ay, wag tayo magbalik. Malayo na tayo. Okay lang. Bukas na lang. Okay lang. Ang galing naman ni Calby sa Tagalog. Sabi ni Calby, balik na lang tayo. Oy, it's a very good sentence ba? Tagalog sentence ba? Mag-drive ako doon sa place kung saan kayo nagalaro. Baka ma-remember mo saan mo gilagay yung toys mo. Ha? Saglit lang, magdaan lang tayo doon. It's not there. Wala, uy, naiwan niya daw yung water bottle niya. Lalaka, sabi niya, naiwan ang water bottle ko. Nakaka-cute ng mga anak kong to na nakakapagsalita sila ng Tagalog. I am so proud of you, anak. Very, very proud, mama. Proud si mama sa'yo kasi marunong ka na magtagalog. Si Chico Mama, din. we're going to Palm Springs. Ay, ayoko mapunta dyan. Katakot din. And I grew up on going there, even if you don't allow me. Pag malaki na ako, magpunta ako dyan. Di ba sabi ni mama sa'yo, punta means go. Saan ka magpunta? Sa Dira, Dira? Bisaya man yung dira. Mamaya, pagkahapon na, pandyan si Bella, pwede kayong maglaro. we're gonna lower there in the pool. Ay, hindi. Dito lang kayo maglaro sa bahay. Masyado mainit eh. Where are you going today? Tingnan ko lang yung bahay ng Mami Wiwi mo. We're going the wrong way. Gutom na ako. Eat paputum. Bakit? Anong ikain mo sa snacks? Naubos mo? Yeah, so I'm not hungry now. Okay lang. Mamaya ka na lang magkain. Yeah, but not now. Okay. Hello, okay. Lagyan nila ng kubo yung bahay nila, oh. Kubo sa labas. Pwede pala ganun. No? Eto sa kanila, meron sila second floor na. I want to talk. Ayan, oh. Second floor sila. Oh, I want Wow, maganda. The second floor for me is gonna be a playhouse. Makita niya kasi yung makita niya kasi yung Mount Matutum. I wanna use my money Para to buy a saan? tablet. Tablet? Bata Yeah. ka pa man, di ba sabi ko mag-tablet ka pag 18 years old ka na. And it's mine because I buy it. Ano palang gawin mo sa tablet? You want to kill your brain? Do you want to kill your brain? Oh, dito kayo naglaro. Saan mo gilagay ang Sprunky toy mo? Kasi wala talaga silang nakita. Sprunky toys. Wala dito. Saan? Sa Maning's house. Di ba sabi mo naiwan mo yung Sprunky toy? Saan mo naiwan? Sa bike ni Chico, then ito. Wala daw gani doon sa bike ni Chico. I put it on Chico's bike, then and we went on the boda of someone that as the friend of that he talked to Tita Bani. Then I knew the Sprunky was in the bike, but the Sprunky Wala sa- fell down on the boda. Paano yan? Paano natin mahanap yun? Hindi na natin mahanap yung Sprunky mo. Dalawa lang I yung think they will come back here. nakita ko, isang yellow lang tsaka isang black, yun lang. Kulang ka 4, yung green na cute tsaka yung color red, 2. Oh, you find it? Hindi, I mean, nasaan na ba? Where are they? Yan, maganda, Calby. Bago pa yung laruan mo ba ya? Nag-drive ako, hindi ko nakita talaga. Madami ka lagi homework ngayon, marami ka lagi assignment. Let's see. Anong topic? Take that book.
Anong topic niyo? Anong lesson about? Lesson is about the time. Oras. Time is oras. Oras. There was a time in my life when I opened my eyes, and there you are. You are more than a dream I could reach out and run. Hi guys, kakabalik ko lang from the market. Nagtrabaho muna ako tas namalengke. Nag-budget ako ng 1,000 ngayon para sa palengke. So far so good naman. Ano naman natin, no? Yung ating 1,000 na pagkasya naman natin sa palengke. Namili ako ng prutas. Bumaba yung presyo ng oranges ngayon from tawag nito, 20 pesos, 15 pesos each, naging 10 pesos na lang. Mahal kasi siya before Christmas tsaka New Year, pero ngayon, very good at bumaba. Hindi ko natapos yung chikahan natin kaninang umaga dahil alam nyo naman yung responsibilidad natin. Ba't ako bumibili ng orange? Para ma-instill sa utak ng mga anak ko na prutas is parte ng pagkain. Ay, hindi ko napili ng maayos yung aking apple. Parang meron siyang ano. Ano ba yan? Hindi ko binuksan. Kainis. Hugasan pa naman ulit yan pagkatapos kainin. Wala sila Bunny at ang mga bata pagdating ko. Sila po ay pumunta sa, naglakad-lakad sila. So, other than sa prutas, namili ako ng gulay. Etong plastic na to, ito yung ginagamit ko para sa aking vitamin C shot na ginagawa ko lang, DIY. Nakakasakit pa rin ako guys, pero twice a year, once a year, ganun. So, eto merong orange, 2 orange, 2 lemon, 2 mansanas, and 2 luya. Yun. Then, lalagyan ko na lang siya ng honey pampatamis. So, hindi ko na to ipapasok sa ref kasi baka gagawin ko na yan ngayong araw. Pero other than that, bumili din ako ng kokonting gulay. And, eto sa gulay natin. May sinabi ako sa inyo na tawag nito, isa sa mga bagay na medyo natawa ako sa sarili ko, by the way. Dahil nung una, bago ako nagsimula na mag-vlog, ito talaga yung yung niche ko ba sa Africa, nung nagva-vlog ako sa Africa, ito talaga yung pinaka-focus ko sana. Okay, yun ay ipakita or i-share na yung mga tawag nito mga stereotypes ba about sa mga Africans, about sa black, okay? I mean, no offense, no? I mean, ganun naman talaga yung tawag in general. May black, but meron talagang nagsasabi na we don't address people by color. But I mean, no offense, okay? Okay, fine. Let's call Africans. Marami talagang mga stereotype tungkol sa mga African na mga descent. And as you guys all know, ang mga anak ko naman ay half African, half Filipino. Kaya I really wanted to vlog. Yung pinaka-major message ng vlog ko is to change the thoughts and yung pag-iisip ng tao tungkol sa Africa, number 1. Ano ba talaga yung kontinente ng Africa?
understanding Africa. Kasi wala din naman ako masyadong knowledge no, about sa kontinente na yan. Not until I live there. Kahit na doon ako nakatira, kulang pa din. But then, I had the chance or opportunity para mag-share sa inyo through my social media and YouTube ang buhay ko sa Uganda on the ground from scratch. Okay? And that's what I did. I wanted to show you yung pagkain, yung lugar, ano ba talaga yung itsura ng bansa, mahirap ba talaga, ano ba talaga yung kultura nila, ano ba yung paniniwala nila, religion nila, kinakain nila, prutas, gulay nila, chichirya nila, lahat-lahat halos ng napagdaanan ko sa bansang Uganda na nasa kontinente ng Africa ay share ko sa inyo. Isa pa sa gusto kong i-share sa inyo, bakit talaga masaya ako sa pagbablog ko is yung marriage ko with my now ex Ugandan or African na asawa. Okay? Kasi marami tayong stereotypes when it comes to African men in general. Like I said, etong vlog na to guys, this is something na I feel like pinagsisihan ko siya or hindi ko alam kung magsisisi ba ako pero I don't want to be general, ayun no. Kasi talagang sa pagbablog ko, I introduced to you guys na ang aking marriage ay it's mixed race family. Ibig sabihin, Filipino ako, Ugandan yung ex ko, yung mga anak namin half Ugandan, half Filipino or half African, half Asian na race, 'di ba? So ngayon, I really wanted to share with you na gusto kong somehow na i-spread yung message all throughout the world, not only sa Filipinos no na hindi porket meron kasi tayong thinking, I mean, let's be open about it. Correct me if I'm wrong. Marami tayong thinking about sa African. Let's say sa marriage or pakikipagrelasyon natin sa mga African men. So may nagsabi na sila daw ay babaero, sila daw ay mahilig sa multiple partner. Daw, gamitan muna natin ng daw, sila daw ay hindi tumatayo sa responsibilidad nila sa pamilya o sa mga anak nila. Sila daw ay very aggressive, sila daw ay ganito, ganyan. Madaming mga chismis or haka-haka. But with my own story, I started sharing with you guys how my marriage was. Okay? To share with you na hindi lahat ng iniisip ng tao ay totoo regarding the African men or regarding a marriage or a family with an African partner. Okay? I mean, let's accept the fact. Hindi lang ako yung Pilipina. Let's mag-focus tayo kasi masyadong broad, okay? Ngayon, I still want to hear your thoughts about this, lalong-lalo na kung kayo ay may partner na African, may asawa na African, may boyfriend na African, may pamangkin kayo, or may kakilala kayo na kaibigan nyo na nakapartner ng African. I wanted to hear your thoughts. Again, one more time about this whole thing. Okay? So talagang nilaban ko guys na sinasabi nila na hindi daw sila sumusuporta. Shinare ko talaga sa inyo sa social media, sa YouTube, na itong aking ex, nung mag-asawa pa kami, nung magkasama pa kami, talaga namang well provided kami sa mga needs namin. Damit, pagkain, bahay, sasakyan, well provided naman talaga kami on the first year. I believe on the first 2 years, no? Pero dahan-dahan habang lumalamig yung aming pag-aasawa at nakikita niya na ako din ay merong ambag, dahan-dahan din parang nawawala na din yun. Somehow, hindi ko din nagawa na ibigay sa kanya fully yung responsibility ng pag-provide kasi I grew up as an independent woman. Hindi ako yung ganong klaseng babae. So I always strive hard na magkaroon ako ng contribution when it comes to expenses. Maybe for the first 1 year ko sa Uganda, kasi syempre bago pa lang ako, pandemic pa yun. First 1 year, 2nd year. Pero sa 3rd year talaga, nag-push na ako na makatulong sa income sa pamamagitan ng pagtatrabaho kasama ng ex ko sa travel and tours. Other than that, I also started doing itong aking vlogging na nag-start nga nung year dumating kami 2020 2022, amidst 2022 or 2023. Kasi magpo 4 years na rin ako ngayon. So 2022, yes, na nagsimula mag-vlogging. So doon na din ako talagang nagka-income na ng sarili ko. And I never
hide yung income ko. Wala siyang access sa bangko, yes. Wala siyang access sa account ko, yes. Pero yung pera, every time na dumadating yung pera, talagang ginagamit ko siya. Laging nakakapag-grocery ako, nagbabayad na ako ng sahod ng helper sa bahay kay Auntie Christine. Ako na yung nagagastos sa mga entertainment ng mga bata. Ako na yung mga bumibili ng kailangan ng mga bata. So, dahan-dahan talaga. Pero hindi ko siya binilang kasi at that point, talagang iniisip ko, syempre, mag-asawa naman kami. 'Di ba? Hindi ko naman iniisip na ibigay sa kanya lahat yung responsibility. At doon sa anak niya, sa dati niyang karelasyon na sa amin, na naging anak ko na rin, hindi ko iniisip yun na half lang sila, ganito lang sa kanila. Hindi. Pag nag-shopping ng mga bata, shopping sila lahat. Pag kumain yung mga bata, kain sila lahat. Hindi ko iniisip na etong dalawang to ganito, etong tatlong to ganito. Walang ganon. Okay? So, pinakita ko talaga sa inyo yung totoo. And maraming nagsasabi na babaero yan. I had my issues sa aking ex. Okay? Pero never to the point na sasabihin ko na masisira yung marriage namin. That was the first 2 years. Until such time na dahan-dahan kong nakikita. And I did not want to fake about it. Ayoko na mag-share sa inyo na kesyo masaya ako, perfect yung pamilya ko, maayos yung husband ko, yung ex ko. I did not want to show you something. Pero sa loob pala ng bahay ay ako'y wasak na wasak kasi meron na akong doubts. Meron na akong pagdududa. So, laging may nagsasabi sa akin, maraming stereotype na nilaban ko guys. Nilaban ko talaga using my social media. Kaya nga maraming nag-follow sa akin no, at na-amaze. Umabot pa nga sa point na talagang may mga babaeng kapwa ko Pilipina na nag-inbox mismo sa ex ko. Actually, marami. Hindi lang isa. Hindi lang yung taga Hong Kong na tumanggap ng pera. Meron pang isang Pilipina. Guys, ito sabihin ko sa inyo ha. Merong isang Pilipina. Hindi ko lang kung nanonood pa siya ng video ko ngayon. Nag-send siya ng picture sa parang bago pa lang kaka-introduce ko pa lang sa asawa ko, sa ex ko that time sa vlogging, sa mundo ng vlogging. Pinakilala ko siya, ganito ang asawa ko, ganyan. Maya-maya, nung nalaman na engineer, tapos keso puros ako appreciation, no, na ang asawa kong to ay ganito, engineer siya, well provided kami, ayaw ng asawa ko na ganito, kaya nag-provide siya ng sasakyan, ayaw ng asawa ko ng ganito, yung asawa ko merong farm, merong mga baka, merong mga pinyahan, ganito, ganyan, merong Pilipina. Etong Pilipina na to, nasa social media, hindi ko lang matandaan ang pangalan. Pero alam nyo, ang sined ng Pinay ay katawan niya na hubad, na nakatuwalya lang siya. Tapos sabi niya sa ex ko, sorry, I just took a photo of myself, gumanon siya. Kasi kagagaling ko lang sa pagligo, gumanon siya. During that time, bago pa lang yun sa ex ko. Kaya feeling niya siguro, parang, ano siya nabaguhan siya. So, ang ginawa niya, pinakita niya sa akin, sabi niya, uy, honey, oh, diba? Honey yung tawagan. Sabi niya, uy, honey, merong nag-message sa akin na Pilipina. Wait lang. Diyan naman. Yes! Hello! Lagi yan silang masaya pag nakikita nila akong andyan na. Sorry, nag-lock si mama ng door. Wala lang, para safe. Ay, wag magsabi ng ganyan. Hindi yan nice. Wash kayo ng hands muna. No. Wash kayo hands. Sige na. Just strike your bike. So, Mom, strike your bike. sorry. Saan na si Bunny tsaka si Mayumi? Mom, look, do you see that red horn? Oh, sorry, be. No. Sorry. Mommy, if you have dirty hands, you have wash them. Wash kayo. Yes, wash. Mommy, wash your hands, please. Wash kayo. Sige na. Mom, let me wash these. Oo, sige. Wash muna ng hands. Kaibigan ko. Si Chico pa. Kaibigan ko kayo fruits. Bigyan ko sila ng ng prutas habang nanonood ng TV. Kadarating lang nila galing sa pag-ikot-ikot sa labas. Sinabihan ko si Bunny na hayaan silang maglaro sa dumi para ma-expose sila sa bacteria at sa germs. Mommy, first na. Dani, apple na lang tsaka watermelon. Mamaya na. I'm going to cut. Wait lang kayo doon. Wait lang kayo. Ba't may langaw? So, ngayon guys, sinumbong niya sa akin, yung pinakita niya. Talagang, nakakahiya. Nakakahiya kasi yung babae guys. Sorry hindi naman ako maganda, pero hindi din siya, mas hindi siya maganda.
Kasi hindi siya maganda. Tapos yung towel niya, ano pa, lagom. Ang tawag. Tapos sinadya niyang isend. So hindi lang yung first time na nataga Hong Kong na Pilipina, yung nagunang nag-inbox. Unplug the TV. I don't want to speak. I'm going to separate both of you. I will separate you both. So, meron ding mga Filipina na talagang nag-inbox. So, siguro nung una, nahihiya pa yung yung ex ko kasi syempre bago pa lang ako sumikat noon. Nahiya pa siya, niya alam ang gagawin niya. Siguro nakita niya na yung opportunity later on na. Okay? So, by the way, yung ex ko na yan, guys, asawa talaga, no? Sorry, nakalimutan ko. Okay? Yung ex ko na yan, hindi yan siya magaling manamit before. Okay? Ano yan siya, may pagkabuki yan siya. So, hindi naman din ako pasyonista, no? Pero alam ko kung ano yung magandang tingnan sa lalaki. So, dati yung sapatos niya, very old-fashioned. Yung mga pantalon niya, luma, pangit tingnan. Yung t-shirt niya, buki, ganun. So, nagsimula ako na ako yung mag-shopping para sa kanya, okay? Pag namimili ako, kahit hindi niya gusto yung ginabili ko, ako pa din ang nagapili. Kasi alam ko, pag sinuot niya, maganda. Iba kasi ang style niya ba, may pagkabuki. Pero later on, parang nag-improve na. Pero binihisan ko talaga siya ng maayos. Okay? Talagang ako yung klase ng ng asawa na mahilig akong syempre, ilang ko na yan, relationship, di ba? So, talagang, asa na si Mayumi? Hugas kayo ng kamay, wash hands. I wash hands. Anong sabihin? Thank you. Di ba lagi hindi makalimot ng sabi ng thank you? Hi, Mayumi! Good afternoon. Mommy. Hi! Oh! Wash hands muna. Wash hands muna. Wash hands lang. Muna. Oo. Huwag mag-push. Ang mukha. Huwag mag-push. O, sige, wash hands lang. Wash hands na lang. Sige na. Madumi man kasi yung kamay mo. Wash your hands. Wash it all around. It is very dirty. Wash your hands properly. Okay? Itong sapatos na ito, Oo. Tapos, sana ba? Yes. So, ang nangyari, kapag lumalabas ako, guys, ako ang namimili ng sapatos kasi mahilig siya mag-rubber shoes, no? So, ako namimili ng sapatos. At dahil mahilig ako sa Nike, ever since, Nike lang din yung kinukuha ko sa kanya. Kasi alam ko, siya ba, sa field siya. So, yung akin, mga sale, pero sa kanya, syempre, partner mo yan. You want to give sometimes yung, naman, maganda naman. Pero yung talagang maayos na magagamit niya sa trabaho. So, sapatos, pantalon, ako namimili. Minsan ayaw niya, pero pangit kasi yung style niya, buki ba? Panoorin mo lang sila TV, kay tayo. Okay lang, no problem. Basta mga bata, okay. May mga gulay ako nabili. Lagay na natin sa ref. May pagkain naman for dinner eh. Lang tayo, lagay lang tayo sa ref ng mga gulay. Sitaw, diretso na to. Sitaw, eto dun sa gilid. Sibuyas tsaka bawang. Sibuyas ang kilo 115 pesos. Ang bawang nasa 80 ang kilo. Sitaw 45 pesos ang kilo. Talong, 45 pesos ang kilo. Ayan. Tapos, mostly ngayon, nasa 50 pesos lang yung kilo, mostly ng mga gulay. Kaya, masaya ako kasi bumaba siya. Okra, 45 pesos ang kilo. Pinili ko din yung mga maliliit. Oo, talong, okra, i-ref. Tsaka yung sitaw, i-ref. Yung mga luya, sibuyas, kamatis, sa labas lang. Eto, i-ref mo din to, yung ating, anong tawag mo dito? Anong tawag dito? Mabango to eh. Kalimutan ko. Ha? Masarap yan. Sa sabaw, sa gulay, mabango. Sira na ba to? Itong Chicken Joy at saka lechon manok? Na mga Takpan mo naman para hindi langawin. Ayun. Yung paksiw. Sige, eto din sa ref yan siya. May dilis pa ba? Dilis. Marami akong ganito. May dalawa pa sa kotse ban. Pang shake ba? Pero slice ko na to para ma-serve na natin sa table.
Sige. Wala na, wag na magluto ha. Ano na kayo itong naluto? Na, Ha? kagyapon, sa mong giluto, dagan kayo. Gani, wag na muna tayo magluto. Kain lang ako ng papaya. Muna kasi ako'y nagugutom. Pero ayoko magkain ng mabigat. Kasi, mahirap magalaw pag mabigat. Ayan. Sige, hayaan mo lang muna sila manood ng TV. Nakita na yung mga laruan? Wala pa. Akin na yung isang plato. This. Lagay mo na lang dito. Okay. Kain na ako papaya, ha? Huwag na magluto. Ay, Calby, i-close mo yung door, nak. Close mo yung door. Sige na. Tapos, sana ba? Mga tayo sa chika natin. Aray ko. Ayan. Kasi meron ako nakita na comment, kaya ako napunta sa ganitong topic. Mamaya sabihin ko sa inyo kung ano yung comment na yun. Abot ako ng cellphone ko, please. Electric fan nyo. Or aircon na lang kahit isang oras lang. Ano yan, apple? Saging, you want banana? You want banana? Yeah. Ah. Ayaw mo? You don't want? Okay. Okay. Anong gusto mo? Anong gusto mo, papaya? Tapos, di maayos na siyang tingnan, guys. Malagi yung parang ang linis, mas malinis na tingnan, ganun. Mas, wag tayong guys, sa kulay ng balat. I mean, mas okay tingnan, mas smart na tingnan. And then, sunod kong sa kanya, kasi yung cellphone niya, pangit pa yung mga kuha ba. Ang trabaho niya, nagkukuha din siya ng mga cellphone, ng mga picture, kasi nga, travel and tours. So, talagang nag-ipon talaga ako para maayos ko siya ng maayos. May mga babae na naga-inbox. Nung una, ginasabi niya pa sa akin, later na parang hindi na siya nagasumbong ba. Hindi ko rin alam kung may naga-message pa. Pero hindi kasi ako nag-check talaga ng cellphone, no? Hindi yan chicken. Hindi yan siya chicken. Fish yan, fish. Isda. Gusto mo? Isda. Ah. Isda. You're welcome. Oh. Yan. Sarap? Yummy? Is it yummy? It's yummy chicken. It's yummy chicken? Yummy? Is it yummy? Ayaw na, tama na. So, nung guys, kasi sabi ko, hindi man siguro talaga totoo man. Kay maraming nag-message sa akin. Actually, isa pa to. Bago pa lang ako sa Uganda, buntis ako kay Chico. No? May mga Pilipina na nag-advise din sa akin. May mga nag-message, may mga nagkausap. Tinatanong kung kamusta ba yung marriage ko. Sila, may mga, din sila, history din sila.
kasama yung mga Ugandan na mga lalaki or in relationship ba. So may nagkumusta sa akin, sabi kamusta ka naman sa ganito, at pag-aasawa mo. Sabi ko naman okay lang. May nag-advise sa akin, hindi ko makakalimutan. Sabi sa akin, kapag umabot sa point na ganito, ilaban mo yung pamilya mo. Huwag kang huwag ka talaga magpatalo, ganun. Buti naman kung okay, kamusta naman yung parang mga question na parang merong hidden message ba, pero hindi mo maagad matukoy. Pero that time kasi, if meron mang mga issue, something na nakakaya ko pa, okay? Siguro lahat naman ng pag-aasawa, no, may issue naman siguro, di ba? So, kinumusta ako, kamusta naman siya, gano'n. Usapang lang talaga, hindi naman sa nakikichismis, pero concerned ba? Isa to sa mga tao na pinagkakatiwalaan ko sa Uganda. Kamusta naman yung yung partner mo? Sabi ko, okay naman, no? Mabuti sa'yo, okay, kasi ganito, may mga naririnig akong ganito, ganyan. Talagang naisip ko, sana hindi ganun agad yung thinking ng tao, no? Pero hindi naman natin sila ma-blame kasi may experience din naman sila. So ako talagang nilaban ko na itatak sa isip ng mga nanonood sa akin na hindi lahat ng iniisip nila na masama tungkol sa mga Aprikano ay totoo. Kaya ako talaga nag-push na mag-vlog tungkol sa pamilya ko. Ngayon, oy, saan? Yes. Saan sa'yo? Anong gusto mo? Ban? Naghahingi siya yata ng pagkain. What did you want? Son? Kasi mong gikaon. Ayaw niya. Anong gusto niya? Ayaw banana. Go get the rep. Baka ito. Hanap ka sa rep. This one? Noodles? Say please. Noodles pala yung gusto. Aswang ka? Aswang ka? So, labas muna ako guys ha. Ay, doon ako sa kwarto. Kasi yung mga bata, nag-enjoy pa sila. Nagluto na ako kanina ng pagkain namin ng mga bata at saka ni Bunny. Kaya hindi na namin kailangan magluto ngayon. Bakit nakalock? Masyadong mainit lately. Sobrang init. Okay. Okay. So, simula nun guys, maraming nag-appreciate, no? Maraming nag-appreciate sa kanya, maraming nakakagusto sa the way siya magsalita. Tapos may mga panahon pa na nagbablog din ako, ginasama ko siya, di ba maalala nyo? Meron kaming vlog together na mga question and answer na sobrang dami nag-appreciate sa kanya kay matalino daw siya mag-answer, magaling daw siya mag-answer, matalino man talaga siya. Okay, book-wise and street-wise, matalino talaga siya. Wait lang, may langgam. Ayun. Okay. Matalino man talaga siya, guys. Kasi nga, katulad ng sinabi ko, well-educated siya. Ilang diploma yung kinuha niya, parang halos ayaw magtigil sa pag-aaral, no? Kasi kahit nung nagkahiwalay kami, bago kami nagkahiwalay, may kinuha pa yun siyang kurso na online. So, sabi ko, talagang pag nakausap mo siya, parang makuha niya talaga yung atensyon. Okay? Isa pa yan sa napansin ko sa kanya. Pag hindi niya nakuha yung atensyon mo, hindi yan siya masaya. Parang dapat pag nagsalita siya, dapat talagang siya yung apple of the eye, yung center of attention. Isa pa yan sa na later na tutunan ko na isa sa mga karakteristik ng isang narcissist. They want the attention. And when the attention is not on them, they are not in the mood or they are not interested. They will walk out or they will go or they will not join, ganun na klase. So, talagang naayos siya, no? Talagang na-expose ko siya sa social media. So, talagang pinakita ko yung mga moment na magkasama kami, ganito, ganyan. And then, later on, nung parang mabigat na yung marriage namin, naiinis na ako sa sarili ko. Okay?
nainis ako sa sarili ko dahil alam ko kahit na sa iba na experience nyo to, no, yung sa labas, pag lumalabas or pag nasa harapan ng ibang tao, ang okay nyo tingnan. Parang walang problema. Okay? Pero pag nasa loob kayo ng bahay nyo, o nasa kwarto kayo, o kayo na lang dalawa, alam mo na hindi okay. Alam mo na there's a gap, there's a doubt, there's something in between na maybe you are trying to reach out, maybe one of you is trying to fix, pero hindi siya naaayos. Slowly, I started to feel na parang fake yung family story na pinapakita ko sa social media, sa vlog ko, sa inyo. Marami yung kinikilig sa aming dalawa, marami yung in love sa love story ko, to the point na talagang nag-i-inbox sila dun sa ex ko. Marami, walang nag-i-inbox sa akin, syempre, kay alam naman nila na may asawa ako, di ba? Pero sa lalaki, maraming nagalapit sa kanya, nag-inbox sa kanya. Guys, mga Pilipina. Ang daming mga Pilipina, pero yung pinakamalala na naalala ko, other than dun sa taga Hong Kong na tumanggap ng pera, ay yung nag-send ng, nakatawel lang siya, kita na yung kalahati ng bubicles niya, nakatawel lang siya, tapos tang towel niya na parang maiksi lang, tapos sabi niya, oh sorry, sabi niya gano'n, naka-English ang lola niya, dahil sabi niya, totoo to guys ha, totoo, hindi ko to nakwento sa inyo. Sabi, pinakita sa akin, kasi pinakita sa akin ng ng ex ko. Tingnan mo may nag-message sa akin, sabi, honey, may nag-message sa akin, tingnan mo yung message, ganun. Ay, sabi ko talaga pagka-message niya, nakita ko, huh? And sabi ko sa kanya, anong sinabi mo? I only laughed at her. I told her to, sabi niya na, what you're doing is not okay. Gumanon daw siya. Nakita ko naman yung reply. Sabi ko, buti alam mo, ganun, diba? Ang kemang ko. Pero ako kasi, hindi naman ako nabigla. Kasi alam ko na may mga Pinay talaga na ganun ang kanilang hidden talent. Yung kanilang skill and kanilang, specialty. Ganun. So ngayon, hindi ko naman inisip na to the point na talagang ganun yung mangyayari sa marriage ko. Hindi ko talaga inisip. And sino ba naman mag-expect, di ba, mag-aakala? So slowly, sabi ko, Princess Higa, may choice ka naman eh. You can either keep quiet about sa pag-aasawa mo and itry mo lang siyang ilaban na divert mo na lang yung attention mo sa mga travel ninyo, sa mga bata, sa mga ganap-ganap mo. Huwag mo na i-focus sa family. Pero hindi kasi Princess Higa Tindera sa Africa Vlog is about me, about my life, about my emotions, about how I tackle my problems, about how I enjoy whatever opportunity na meron ako, and to show a Princess Higa sa family na vlog. And syempre may mga events, 'di ba? Lumalabas kami. Hindi ko na pwedeng sabihin yung mga sinasabi ko before tungkol sa ex ko kasi hindi na yun yung totoo. I wanted to stop making other women believe that my marriage was okay. I wanted to stop faking it for other women to say na nakaka-inlove yung story namin. Na kesyo ganito, maayos siya, engineer siya, mahal na mahal kami, naasikaso kami. Ayoko ng ganun ang iniisip ng mga tao sa akin kasi hindi na totoo yun. Okay, hindi na siya totoo. So, naisip ko, what am I trying to protect? Why am I protecting other people? Yung mga sinasabi ng tao sa akin, bakit hindi ko pinoprotektahan yung sarili ko, yung mental health ko? That's when I decided na nakita ninyo, nireveal ko lahat na nangyari sa marriage ko. And it's okay. I failed with my marriage. We separated, nung punta kami ng Pilipinas, and then madami pa yung nagme-message sa akin. Ma'am, rinig ko ganito kasi talaga, somehow I feel ashamed. Kasi nilaban ko yung thought. Kaya ako inuwi talaga yung mga bata, okay? Again, let me just clarify this. This is not in general. Kasi may mga kilala akong mga Pinay na meron din silang mga Ugandan na asawa, galing sila sa abroad or nagkakilala sila sa abroad, na yung lalaki ay okay. Hanggang ngayon, they started business together, may family sila, may mga anak sila. Maybe they have their own marital issues, pero not to the point na maghihiwalay sila, ganun. So like I said, hindi naman yan based kasi sa kulay or sa citizenship, no? Based naman kasi yan sa karakter ng tao. Pero minsan nagdadalawang isip kasi ako, guys, kasi baka in the end, based talaga yan dun sa kanilang lugar. Kasi talagang mostly, ang dami kong narinig, ang dami kong nakitang story dun, no, na dun sa kanila, sa Uganda. I mean, I would not say 100%, pero ang mga lalaki doon talagang mahilig ng mga iba't ibang babae.
Ang mga babae naman doon, halos walang magawa. Siguro dahil, hindi ko alam, siguro naging parte na ng kultura nila, hinahayaan na lang nila, alam naman nila, pero parang tinatanggap lang nila, parang ganun. Eh, ayoko ng ganung klaseng arrangement. I watch on TV. Mamaya lang, let him finish muna. Ligo ka muna, Bi, kay marumi ka. No. Because I want that turn. In 5 minutes, I will come out. Go sit with your brother. No. Ay, hindi ka nagakinig, Chico. You know, it doesn't make me happy. When hindi nagakinig si Chico. Because I don't like them. So, anyway, guys, Calby, put something that Chico likes, please. Or the TV will be turned off. Sige na, sige na. Wait lang. Okay. So, ngayon, ang saya ng pakiramdam ko nung naamin ko na sa inyo na hindi maayos yung marriage ko. Kasi ayoko maging fake sa inyo na katulad ng ibang mga marriages na pinapakita sa labas, sa iba, akala ng iba, ganito, pero pagdating para sa bahay, bugbog sarado yung babae, sinisigawan yung babae, minamaltrato yung babae, or the other way around, ganun. Ayoko ng ganun. Kasi gusto ko sana as much as possible, maging transparent yung emotion ko sa inyo. Though hindi ko sinasabi sa inyo lahat, siguro 100% ng buhay ko, siguro alam niyo 70% or 60%, pero most of the time, pag nag-uusap tayo ng ganito, yung transparent ba kung ano yung emotion ko, pag gusto kong umiyak, iiyak ako, pag galit ako, pag gusto ko ng advice ninyo, ganun ba? Ganun yung gusto kong gawin ba? So, meron din akong, speaking of relationship, no, kasama yung mga, let's focus lang sa Uganda. Wag na lang sa African men in general kasi mahirap. Sa Ugandan men lang, may mga Pinay akong kilala na nakaasawa ng Ugandan men na okay naman sila. Okay. Yung iba nga, nag-email pa sa akin, nasa abroad sila. Meron din akong kilalang mga Pilipina na nakaasawa ng Ugandan na mga lalaki na sila talaga ay miserable sa kanilang pag-aasawa pero hindi nila naiiwan. Siguro tinanggap na lang nila. Meron namang iba na merong isa. Okay, hindi ko alam kung maaalala niya tong episode na to kung saan, maaalala niya na yung point na chinat niya ako. Pero may nag-message sa akin, nasa Uganda ako that time, buntis ata ako kay Chico. May natanggap ako mensahe ng isang Pinay. Sabi ng Pinay sa akin, Madam, dinala ako dito ng jowa ko na Ugandan, dito sa Uganda, sabi niya. Pero pagdating namin dito sa Uganda, Madam, hindi man siya nag-uwi sa bahay. Ano na daw oras mag-uwi? Gabing-gabi na. Tapos pag nag-uwi daw, lasing na lasing, ganun. Pero magkasama daw silang nagtrabaho kung saang bansa ba sila nagtrabaho together. Tapos yung babae kasi buntis siya. Ngayon, pagkaanak niya, nahirapan na siya mag-alis ng Uganda kasi wala daw siyang sarili niyang pera. Ngayon, kahit na may sarili daw siyang pera, ginagastos daw nila ng partner niya, pero yung partner niya mag-uwi daw lasing na lasing, tapos wala na gabi na mag-uwi, wala pang kain, ganito. Minsan nag-send siya sa akin ng picture, ng video na yung kanyang partner ay lasing, nakatihaya na o nakasalampak na sa kung saang sahig. Naawa ako sa kanya, guys, pero ayoko kasi manghimasok sa problema niya that time kasi buntis din ako kay Chico. At the same time, wala din akong means ba na, kasi gusto niya mag-alis ng Uganda, magbalik sa kung saan siya na bansa nagtatrabaho as OFW. So talagang madami, even before, nung nasa pag-aasawa pa ako, ngayon na wala na ako sa pag-aasawa ko, madami ako natatanggap na nagasabi sa akin na, ma'am, ganun talaga yan sila, ma'am, mahilig sa babae, ganito, ganyan. Pag may naanakan sila, bahala na, hindi nila suportahan, may kilala akong ganito, ganyan, ilan yung anak niya, parang wala lang sa kanya, tapos nag-asawa ulit ng ganun-ganun ang mga kwento. Ang hirap na para sa akin na i-defend. Ang hirap i-defend. Ang isa sa pinakamabigat na rason kung bakit ko tinanggal yung mga anak ko sa Uganda is ayokong matatak sa utak ng mga anak ko na normal lang yung ganong klaseng galawan. Mga lalaki yung mga anak ko, ayokong, kasi parang in the long run, parang naging kultura na Parang naging kultura na yung pagiging, alam niyo yun, polygamy ba? Parang nagiging kultura na tanggapin nyo na lang kasi ganun na talaga. Yung mga babae, tanggapin nyo na lang kasi ganito na talaga. Okay? Ayoko ng ganung mindset. Ang pinakakawawa, yung asawa o yung nanay ng mga bata, kung ilan mang nanay ng mga bata ang nandyan, yan ang pinakakawawa. Okay? Kasi mawawalan din ng respeto pati yung mga anak na lalaki sa mismong nanay. Kaya para sa akin, guys,
pinakamabigat na rason bakit kailangan kong alisin ang mga anak ko sa bansang Uganda. Ayoko na mamulat sila ng ganong klaseng aktibidades, let alone aktibidades na nakikita nila sa mismong lalaki na kasama ko. Okay? Kaya inalis ko yung mga anak ko sa bansang Uganda. Again, hindi ko sasabihin lahat. Wala akong alam sa 100% na yan. Hindi ko masasabi. Pero mismo yung lalaking kasama ko sa bahay, pag nakita ng mga anak ko kung paano ako tinatrato, though hindi man ako physically abused. Okay? Pero para kang invisible. Pag nasa may mga tao, pag may bisita, pag nasa event, ang ganda ng turing sa'yo. Pero pag nasa bahay ka, para kang hangin. Okay? Parang utot ka lang na dadaanan, ganito, ganyan. Not unless kailangan yung serbisyo mo as asawa, if you know what I mean. Okay? So, I did not want to stay in that kind of marriage. For the sake of myself, mental health ko, for the sake of my mental health as nanay ng mga anak ko. Kasi ako yung kanilang major guardian. Ako yung laging nandyan para sa kanila. Kaya nga hindi ko matanggap bakit niya sinasabi na kung hindi ko kaya, kukunin niya yung mga bata. Kailan ba siya naging nandyan para sa mga anak ko? Lahat, soccer nila, academics nila, playdate nila, birthday nila, event, special event sa buhay nila, special event sa buhay ng mga kaibigan nila, special event sa buhay ko, lahat yan halos 98% of the time wala yung lalaki sa buhay sa mga oras na yan. So, paano pag nagkasakit si Mayumi? Paano pag nagkasakit si Chico? Iwan mo na lang din kung sinong Poncio Pilata yung ginakasama mo. O, 'di ba? So, talagang napahiya ako sa inyo, guys, by the way. Napahiya ako sa inyo. I want to raise my children differently. Kaya dinala ko sila dito sa Pilipinas. Kaya sinisigurado ko na nasa akin sila. Kasi I want them to show, I wanted to show my children na masaya ako na sila lang yung kasama ko. Hindi ko kailangang makisama sa tao na dinidisrespect ako ng harap-harapan na para akong alila. Alam niyo yun, guys, parang hindi na ako asawa Para na akong pumunta doon para magnegosyo, buhayin yung negosyo, para magluto, para maging nanay, para mag-asikaso sa mga bata, para yun lang. Hindi ko na-feel na partner, hindi ko na-feel na asawa. Huwag nating i-normalize yan. Yung sinasabi nila, ikaw yung babae, ikaw yung asawa, ganito, ganyan. Huwag nating i-normalize. You have your life too. I have my life too. Okay, hindi pa natatapos yung buhay ko. Hindi ako patay para ituring mo ko ng ganyan. I still have my life and I only have one life to live. I'm going to enjoy it the way I want with my children without you. Okay, ganun yung standing ko talaga. Kaya nilabas ko ng pilit yung mga anak ko. And wala akong balak na ibalik sila. Siguro, inshallah, kapag matalino na yung malalaki na yung mga bata, may sarili na silang isip, hindi na sila mamanipulate, okay lang yon. Pero sa ngayon, over my dead body. So, yes. Yun yung ko guys, no? Yung aking thinking. So, para sa inyo dito na nanonood ng episode na to, may yung experience ninyo? Yung totoong experience ninyo? May naasawa ba kayo na Aprikano? Or kung saan ba na bansa sa Afrika? May kilala ba kayo? Kung may nakilala kayong maayos at maayos na family man, i-share nyo naman down below para hindi naman mabuhayan naman ng loob yung mga may jowa na Afrikano, 'di ba? Mabuhayan naman ng loob yung may mga jowa na mga Ugandan, ganun. Kung may sarili kayong kwento na gusto nyo i-share, comment nyo naman down below para naman mabasa ko. Kasi nahirapan akong mag-defend, guys. Kasi nga, ako mismo nakaranas. Nahirapan akong depensahan. Yung tao na binuo ko na maganda yung imahe for 2 years, talagang walang natira. Zero, jogsak, lahat yun, negative. Okay? Maraming, may naanakan, iba-iba yung babaeng ganito, ganyan, hindi nasusuporta, kahit na maayos yung trabaho, may pera, nakaka-travel pa sa Dubai, labas-pasok sa Dubai, kahit piso, walang binigay na panggatas ng mga anak ko. Tama kayo. Okay? Pero kung sinabi ninyo na ganun talaga sila, 100%, hindi ko yan masagot. So, kung sino yung may experience na maayos, paki-comment naman down below. Kasi gusto ko rin marinig yung mga, ninyo, experience ninyo. At sana, ayoko din naman na madaanan to ng ibang babae, no? Nakakalungkot, yes. So, like I said,
experience ko lang yun and I just want to hear from others as well. Pero wag naman nating isipin na dahil yan sa kulay ng balat, dahil yan sa citizenship, dahil yan kung saang bansa nang galing, may mga Pilipino din naman na ganun, may mga Amerikano din naman na ganun, may mga Spaniards din naman na ganun, may mga Inchik din naman na ganyan. In the end, wala yan sa kulay ng balat. Okay, let's just go there. Pero let me just say again, sa experience ko na na-jogsak ako sa pag-aasawa ko ng isang Ugandan man. Kung meron kayong experience sa another Ugandan man na okay yung love story ninyo, I would love to hear it as well. Para na din sa iba na ngayon may jowa na Ugandan man na okay naman sila. Okay, hindi naman sila matakot, hindi naman sila magdalawang isip. Alright? So yung mga anak ko, I know they are half-blood but they are going to be raised here in the Philippines with love from my family and support from my family and with me as their mother. Of course, inshallah, if God allows me and grace me with life and health. Ayun. So once again, you guys, maraming salamat. Let me know again down below. Magchikahan ulit tayo. No? Gusto ko marinig ano mga gusto nyo sabihin sa akin down below. I'll see you on the next one. Much love, Princess Higa.